bubong-bubo ako sa sarili ko pagdating sa politics. Kasi parang nakakalito na sobra. Parang Baka minsan... mag-alala sila din naman bobo eh. Yung politika is malaking komedya because of how they conduct themselves. Isipan mo like yung tumakbo si Bato. Na-trigger nga po si Ruru Madrid sa Running Man. Bakit? Yes. Kita mo yung sa stairs? Oo. Hindi man gripping yun. Talagang ang bilis eh. Particular kaso kasi di ba? Para siya may dalang malaking tampipi. Tapos kumikilatis ng isda kung bilasa o hindi. Maganda kasi kay Senator Dito Lapid. In-interview dati true story. Di ba kailangan natin ng plasma sa dugo ng COVID? So tinanong siya kung gusto niyo mag-donate. Ang sabi niya, tatanungin niyo, willing ako mag-donate dyan. Sa bahay nga may 74 ako tsaka 54. Yun nga lang sila ang remote. Ganyan, hindi ba? Kaya sa kanya, pag nagagalit siya, nananapak siya agad. Oo. Tapos yung isa naman umiiwas, lumilipad kasi nga high. Boy, mukhang last na talaga natin to. Kahit anong mangyari, mahal kita, boy. This hearing is hereby called to order in 3, 2, 1. Lahat papatulan. Walang mahatulan. Your Honor! Available on ULOL YouTube channel, Spotify, and Apple Podcasts. Subscribe na! Mr. Vice Chair, I have a dilemma. And I Ano po don't yan? have an alibi. Opo. Ang hirap magpanggap maging honorable ngayon, Mr. Vice Chair. Kasi legit na abogado ang ating resource person. Kinakabahan nga po ako, Madam Oo Chair. nga eh. Ang lamig mo, oh. Di ba? Parang pabangkay na ako eh. Oo eh. Kasi po baka last day ko na to, Madam Chair. Pero, Mr. Vice Chair, huwag kang mag-alala. Sinigurado kong hindi niya tayo mapapalitan sa Your Honor. Bakit? Pinapirma ko siya ng kasulatan. Ha? Ang lakas ng loob mo to. Oo. Talaga, Attorney? Oo, eto, tignan mo. Ano kasulatan? Nakasulat dyan, I promise, walang kuditang magaganap sa Your Honor. Ha? Pero sa Senado, hindi ako sure. Aha! Wow. So, ibig sabihin po nun, safe po pala tayo, Madam Sa Chair? tingin ko naman, safe tayo. Oo. Buti naman po. Maganda po siguro to, Madam Chair. Pakilala mo na lang po siya, Madam Chair. Okay, sige. Let's welcome sa House of Honorables ang isang abogado sa umaga, stand-up comedian sa gabi, baka callboy din. Uy! Attorney Chico! Yay! Attorney, welcome to Your Oo, Honor! nako, malaking karangalan. Ano ba? Oo. Hindi ko na malilimutan kaya itong guesting na to. Wow! Sobra. It's an honor. Hindi, wag kayo buboy kasi nag-usap tayo kanina eh. Ano na naman may problema ako sa iyo. Sorry na Hindi, to. kasi siya kay buboy. Oh. Una kami nag-usap, feeling close. Wow. Ganun talaga, Ano ba Attorney. ang una niya Ito, sinabi Tess, na masikat ka ha. Hoy, grabe naman. Kung umasta Hindi. kanina, parang ano siya sa akin dito. Sabi niya, alam mo, gawin mo lang yung mga bagay na gagawin mo dito. May kalalagyan ka. Ganun siya. Tinatakot ako. Alam mo, Attorney, Oh. tama lahat ng sinasabi mo. Dapat seriously, wait ni Buboy kanina. I'm so happy kasi pagpasok ko, winelcome niya agad ako. And I think Ako that's yun. very nice. Ay, ikaw ba yun? Gusto ko yung ginawa mo pa akong sinungaling. Siya nga yung unang nag-welcome. Ikaw talaga, huwag kang ganun. Wala lang ako makeup. Abogado ako. Ikaw, sasabihin nila sinungaling Objection, ako. Your Honor. Siya yung unang Ayan. nag-hi sa akin. Ikaw ba? Ako nga yung una Pero nag-hi. nag-hi ka rin. Oh, Sige, nag-hi ka din. let's watch this. Kuya Meron ba? Betong na naman. Pero, alam mo, boy, Yes po. Mr. Vice Chair, kulang pa yung intro natin kanina kay attorney ha. Bakit Kasi po? political analyst din yan siya. Columnist, radio host, law professor, content creator, musician. Wow. Oo. Paano niyo po nababalanse yun? Kasi kayo po ay working lawyer talaga. Tama po ba? Oo. Oo. Well, siguro malaking bagay yung marami na akong pera. Ano, wow. 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 Naririnig ko nga yan alam mo eh. yun, sabi ko, ang dami ko ng pera. Uy, hindi kaya ako pwede kong naniniwala. gawin, diba? Bibigyan kita mamaya, wag kang ano. Baka mamaya, but seriously, somebody just invited me to do an open mic. Actually, hindi ko naman pinangarap maging stand-up comedian eh. May nag-invite lang sa akin and I did the open mic tapos I kinda killed it. Sabi ko, okay to ah. Tapos yung pangalawang open mic ko, hindi ko alam competition na pala. So it's a stand-up comedy competition and surprisingly, I won. Pangalawa Sa pala. pangalawa. Tapos ang ginawa ng manager namin at that time, yung kinuha niya na ako, tapos nagtuloy-tuloy na. But alam mo ba, nung una ako nag-start mag-comedy, 3 lang nanonood sa akin, isa pa doon biyanan ko. Oo. Ganun ako kamahal. Alam mo, sa ng pagmamahal ko sa biyanan ko, Opo. pagka, nung nagtrabaho pa ako sa gobyerno, nilalagay ko yan sa SALN. Sa liabilities ka lang, hindi ba? But seriously, 3 lang talaga nanonood doon. Yung biyanan ko lang, tapos yung 2 kaibigan ko pa, nililibre ko pa sila. But then you just have to do what you think
you should do. So wala, nagtuloy-tuloy lang ako. Tapos, eto ngayon, parang ang dami ko nang kita. Halata, Oo. Ako din mismo nabibigla. Ano to? Magulong na ako sa kwarta. Ang hirap po. Buboy sabi siya, pag naabot mo, ako, kumaabot naman. Sana maranasan ko rin yan, attorney. But seriously, masarap mag-comedy kasi it's truth without violence. Like, ako kasi yung comedy ko, sana mapanood nyo, I assume mapapanood nyo at some point. Ang comedy ko kasi is point of view. Kasi may mga comedy, like si Alex Calleja, for example, siya more on observational siya. Bakit yung mayaman, ganito, but may hirap ganito. May ganun din ako, pero yung comedy ko naman, more on opinions. So tapos yung opinion, nilalagyan ko siya ng comedy. So it's essentially truth without violence. Because na-realize ko, yung mga tao, pag napatawa mo, pag na-disarm mo sila, you can now talk anything under the sun. So alam mo ba, may nanonood sa akin DDS, may nanonood sa akin Kakamping, 'di ba? So and yet pag nandoon sila sa show, nakakalimutan nila yung away nila. Galing. And I think it's very nice. So I'm able now to get across any sentiment, articulate anything that I would want to articulate. And at the end of the day, you also shape minds in one way or another. And it's really all about doing the right thing, 'di ba? And you do it through comedy, which I think is a bonus. Oo. 'Di ba? Yun yung isa sa magandang style talaga na paano pag-usapan eh. Kasi minsan, sa totoo lang po, ako magiging honest, ako parang bubong-bubo ako sa sarili ko pagdating sa politics. Kasi parang nakakalito na sobra. Parang Baka minsan... mag-alala sila din naman bobo eh. Don't worry. Kaya ka na-realize ko, ba't so pwede pala ako sa politics? Oo naman. Tsaka hindi ka bobo, matalino ka. Hindi kasi minsan parang, di ba, attorney, parang today magkakampi sila. As bukas hindi na... Tapos may voting. Today, boboto kita, sergeant at arms ka. Bukas hindi na kita ibobotong sergeant at arms. Di ba? May ganun, parang ang gulo. Hindi ko na din maintindihan. Actually, interestingly, I've been a behind-the-scene guy for so long eh. So pag nag-aaway yung mga kakamping, taga-aaway yung DDS, minsan hindi ko masabi sa kanila na habang nag-aaway kayo, which is a good thing, you're passionate about what you believe in, sa level ng mga politiko, sa kanila politika lang talaga yan. Alam mo ba, ang tagal kong behind-the-scene guy nga, nakaka-attend ako ng mga meetings, kung nagliligawan sila, kung sino yung mauupo, yung sino yung sasama sa slate nila, senatorial slate nila, pinag-uusapan nila kung ano yung mako-contribute mo, pinag-uusapan nila what's in it for the other person, pinag-uusapan nila kung sino na yung mga tatanggapin nilang donasyon, tatanggapin nilang pondo, and then you get to realize na sa level nila, sa kanila talaga, politika lang pala talaga yun. Kaya it doesn't really make sense na pag-awayan natin. Tsaka lalo na po ngayon, di ba, you talked about, may napanood ako about echo chamber. Oo. Di ba, Ano yung na echo chamber? parang, ano nga yun, attorney? Ano yung ba yung parang, echo chamber? kung ano yung nakikita mo lagi. Dahil sa social Ano media, kasi because of social, di ba, sabi ko nga dahil sa social media, sabi ko nga, di ba, yung mga bobo, lumakas yung loob nila. Which is true naman, hindi ba? Kasi nagka-social media, na-realize ng mga bobo, shit, ang dami natin. hindi tayo konti. Let's vote in. Oo, madami tayo. Hindi, totoo naman, hindi ba? But seriously, ang nangyayari kasi, thanks to power algorithms, kinokontrol kasi ng social media yung gusto mo lang makita. There used to be a time you can actually hear both sides. Kaya hindi tayo masyadong nag-aaway nun eh. Kaya mong tanggapin yung opinion na kontra sa'yo. Ang problema lang, isipin mo, everyday, titingnan ka sa newsfeed mo. So kung DDS ka, lahat ng mababasa mo rin, puro kabubuhan. Joke yun ha. Mga DDS, sorry pa, joke lang po yan. Mamaya mayari ako. Hindi ba? Tapos isipin mo, di ba kung kakamping ka, mayayabang naman kayo. No, but seriously, isipin mo everyday, tinignan mo yung newsfeed mo, same opinion as yours. So, ang nangyayari nun, kahit kasinungalingan nyo, nagiging totoo. That explains why in this impeachment proceeding, lahat ng DDS, pag may nakita silang ebidensya, automatic ang tingin nila fabricated. Pero pagkakamping ka naman, automatic, tingin mo totoo, kahit naman hindi admissible as evidence. That's because of the formation of echo chambers made possible by social media. Kasi everyone has a voice now eh. Ang problema sa algorithm, hindi naman niya inaalaw na makita mo lahat eh. Makikita niya lang yung gusto mong makita. Yung gusto mong marinig. So pag may narinig ka na hindi na kontra sa'yo, nai-stress ka. So that's where the anger is coming from. Yun yung downside, no? Yun yung downside ng social media. Akala mo dati, ibablock ko nga tong friend ko na to kasi puro nega yung ano. Akala mo magiging maganda na yung Hindi. pero yun pala ang yung nangyayari, downside. nakakausap mo lang,
nakikita mo lang yung mga kapareho mong opinion, so nagiging narrow-minded ka. Pero ako, curious lang ako, attorney. Ano mas maganda ang kitaan? Magandang kubra? Pagiging abogado o yung pagiging komedyante mo ngayon? Well, syempre dahil alam mo naman tayo, de Campanilla. Wow! Baka de Campanilla naman tayo. Ewan ko nga, talagang Parang hirap na hirap No. siya. Ang ganda ng problema niya. nagpaldo-paldo talaga ako bilang lawyer. Naman, seriously. Di ba? Oh. Lalo na po ngayon. Oh, Boboy, sabi ko nga sa'yo, tuturo ko din sa'yo to. Sige na, please, attorney. No, but seriously, when I start, ang maganda kasi sa akin, even lawyering, to seryoso na, even yung lawyering, tsaka yung pagko-comedy ko, hindi ako plastic kailangan ko ng pera. But money has not always been my consideration. I realized that if you're passionate about something and you do it, money will be there, hindi ba? Pero kasi ang problema pag siya yung naging yung naging goal mo, nagko-compromise ka na, di ba? Parang ganito, marami nagsasabi sa akin, as a content creator, ba't hindi ka na lang mag-DDS o kaya magkakampi ka na, sabihin mo na. Kasi totoo isipin mo nakakatawa ka tapos DDS ka, mag-gravitate sila sa'yo. O isipin mo kakamping ka, nakakatawa ka, mag-gravitate sila sa'yo. I'm pretty sure lahat ng shows ko, lahat ng DDS or kakamping manunood kasi ang kailangan mo ngayon mouthpiece But I've never done that kahit nakaka-tempt yan. Hindi ako plastic, may araw na kakaingit naman to, ang dami niya ng followers. Siguro magkakamping na lang ako, mag-DDS ako. But I have to stand by what I believe in. And I've realized, yung nakukuha mong mga followers, kagaya mo din sila na gusto nila na maging objective ka, gusto nilang matuto, hindi ma-brainwash. And that's basically what I'm doing. So ngayon, pag tinanong mo ko, alin yung malaking kita, mabait man, providentially, maganda naman yung kita ko bilang abogado. O sa totoo lang. So maganda din, ngayon yung comedy ko, maganda na rin yung kita ko. Pero parang hirap na hirap siya. Sa totoo lang. Nagkukwenta. Hindi kasi, Parang nagkukwenta po kayo. kasi mamaya baka singilin ako ng buwis. Tayo nagbabayad ng tax. Parang kayo din. Hindi kayo nagre-report na tamang tax ha. Tagatigilan hindi. nyo. Bayad po, bayad. Kaya nga ang hirap ko kasi puro sa tax lang iipon ko. Pero mahirap kasi di ba pagka-artista ka, abogado ka, kasi ikaw yung magpa-file ng sarili mong tax return May nakakaingit yung ibang mga kasama kong abogado sa mga kilala kong artista, nandadaya sila, di ba? Tayo lang naman yung tatlo talaga nagbabayad ng tama Di ba? Ewan ko lang yung iba. Wala akong masasabi niya. Basta ako nagbabayad ako. Ikaw? Bayad ako ng buwis. Hindi, parang sinabi mo, ganito style Diyos ko, dyan. kakain ko na nga lang. At yung pa napupunta. Pero yan, kasi ang idea nila, pag naging abogado ka na, marami ka ng pera, which is also not true. Parang pag artista ka, di ba nila, ang feeling nila marami kang pera. Totoo. Na hindi rin siya totoo. May mayaman, may hindi, di ba? So which is why people should always actually pay their lawyers accordingly. Tama. Oy, umpisa pa lang Ano ba yun Grabe. Oo nga, Umpisa oo. pa lang yun. Hindi pa Umpisa tayo pa lang nag-oath ba? taking attorney. Wow, oo.